Let's talk about the signature campaign on the ground. We actually have a copy of the petition form that is being circled around. It said it wants to provide for joint voting of the Congress and the Senate. Quote-unquote, Congress voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. Ito po ba talaga ang gustong i-revise nila? At napag-uusapan pa rin po ba yung economic provisions? Well, hindi natin alam saan nanggagaling yan, kung sa tao ba yan talaga nanggagaling o sa mga politiko. Actually, hindi makapasa-pasa nga, itong halimbawa, itong RBH Congress in the House last March 2023. Meron tayong yung House bill na pinasa 7352, but it was junked by the Senate. Kaya siguro ang initiative, siguro di natin alam, maraming marahil sa mga politiko din dahil hindi makapasa-pasa yung mga amendments sa Constitution or CHATCHA or Charter Change. Bumaling sila sa People's Initiative. Kaya pinili yung joint kasi siyempre 24 lang yung Senate and we are 300 plus na congressman, so ma-overwhelmed, ma-overruled yung Senado just in case na magkaroon ng amendments on joint voting. Lagi kami nagtataka dito sa aming sofa kung ano ba ang nagyayari ngayon sa loob ng House of Representatives. Nung Monday, ang nakausap lang po namin is si Congressman Edsel Lagman. Ang sabi niya kasi, wala pa rin naman daw nagyayari sa Viber group. Nung time na yon, naka-break pa din for the holidays ang Congress. At this point, it's already Thursday. It has been 3.5 days since then. Meron na po bang napag-uusapan ang Congress? Is there an official stance, kung baga, from the leadership of the House? Kung ano ba talaga yung mga nagyayari? Kasi damay-damay na to, pati yung mga ahensya, DOLE, DOH. Nadadamay na rin po. Well, actually, wala kaming naririnig dun sa leadership ng Congress. In fact, the last 2 days, ang pinag-usapan yung tungkol sa resolution on PUP modernization and of course, itong tungkol doon sa Panay brownout. So tahimik ang leadership. Siguro wala pa rin kong narinig. Siguro it is a fact na naging may mga pronouncement si President Marcos, may mga pronouncement din si Speaker tungkol din sa charter change. But Rep, just in principle, regardless kung sino ang nagpasimuno or whether it comes from Congress, sang-ayon po ba kayo, generally speaking, for a people's initiative, the fact that people can sign something, the fact that they can push for charter change, is this something that you're open to? Yes, anyway, constitutional naman yan, yung People's Initiative. So, dapat magawa lang sa tamang pamamaraan. So, hindi yung nakikita namin ngayon na merong mga bayaran daw at merong itong mga paggamit ng mga programs ng ating gobyerno na ipinapangako ng mga ayuda para lang pumirma doon sa People's Initiative. So, okay naman siguro yan kung maayos yung proseso. So, isa yung pamamaraan kasi kapag hindi umubra sa legislature. So ito yon, tama itong People's Initiative, pero in a right way, hindi itong deception, hindi itong paggamit ng programa sa mga vulnerable sector ng ating society.